nagluto nga niyo pala kami ng request ni tatay na pansit, sopas at minudo din sa bukid mga kamangyan. Dahil nga niyo ngayon ay Father's Day. Ay for the go. At dahil din nga niyo kami sa bahay ko bumaga-celebrate ng Father's Day mga kamangyan, ay di ayan at maaga nga niyo kami nagpunta din eh. Kanya-kanyang ganap, talaga linis din ang paligid, gawa ng medyo makalat na hugaw na nagalaglagan nga niyo yung mga down-down din eh. So sobrang aga, itingnan niyo naman ho aring aking pamangkin at wari ko inaantok pa, ari. Kasi alam niyo gaho mga kamangyan, kapag gano'n nang narating yung Father's Day, Mother's Day, hindi man kami yung nagapaka-celebrate, tagapakahanda ng bunggam-bungga, o kaya naman ay makain sa mamahaling restaurant. Lalo na ho dati, gawa ng first of all, wala naman kaming budget, huy. So kami ni Julina yung mahilig magagawa ng mga pakana-pakana. So yung mabili kami ng maliit na cake, tapos magagawa kami ng letter, pagkahaba-habang letter na hindi naman namin sigurado kung inabasa nila. Habang nasulat pa namin yung letter na yun, nag-iyak-iyak pa kami ha. Yung tipong, tay, salamat sa lahat, sa suporta ninyo, mga gaya. Kasi naman si tatay, hindi naman yung sobrang showy na talagang, sobrang salamat sa inyo, hindi man gayon. Ang inagawa niya, matango-tango laang, mangiti-ngiti, ay okay na sa amin yun. Dati ko kasi mga kamangyan, syempre mga bata pa kami, yun yung alam namin na way para mapasaya sila. Ngayon kasi pag naabutan mo ng 500, masaya na. Bakit naman binuking? So kalutuin namin ngayon mga kamangyan yung birthday noodles. Kahit walang birthday. Pareho kasi si tatay nung nakaraan, bumanggit ng bumanggit, magluto daw kami ng birthday noodles. Hindi ko naman alam kung ano yung inatukoy. Kakapanood siguro kung saan-saan, tapos yun nalaman ko, meron pala talagang birthday noodles na inatawag. Ay mamaya ho, apakita ko yun sa inyo. Pwede yung kahit sa anong okasyon. Tapos magaluto na rin kami ng sopas, tapos minudo. Shala, akala mo na naman may piyesta. Grabe pa rin yun, ganito ka namin kamahal. Feeling ko payagan mo na ako mag-asawa. Hoy, hindi yun, napaka-advance. So ayan, bali aring ho palang chicken breast. Pakuloan ko dyan, nilagyan ko lang ng asin. Tapos mamaya, himay-himayin yaan para doon nga sa pansit at saka doon sa sopas. Tapos so yung pinagpakuluan yan, agamitin din mamaya para pampadagdag ng lasa. Ay, for the go. Ay, tingnan nyo naman rin si Maring Lourdes nyo din. Talaga inagilingan pa si Paring Jun. Tapos rin naman si Paring Jun nyo, kilig na kilig. Ba naman? Ay, hindi na ako nagataka kung bakit nakalimayaan. Hoy, grabe naman. Mother's Day pala mga kamangyan, ang ginawa namin road trip kami. Tapos pumunta kami doon sa parang may bundok-bundok doon. Wala masyadong tao. Tapos may baon-baon lang kami na pagkain. Tapos doon namin kinain. Enjoy ang view. Ay, shala. Tapos so ngayon naman Father's Day, dahil nagkataon din naman na linggo, maaga ho kami nagsimba. Tapos ayan, handa-handa na lang ang dini sa kubo. Kasi ho, para sa mga hindi nakakaalam diyan, sa tunay, medyo takot na takot talaga kami sa mga tao. Hindi ko alam kung dati baga kaming vampira, gayaan. Pero tunay mga kamangyan, sobrang parang kabadong-kabado kami, nahihiya, gayon. Siguro introvert. Introvert. Alam niyo naman kapag ang mga ina-celebrate, sobrang daming tao sa labas. Kaya sabi din rin si tatay, ay dito na nga nila ako sa bahay kubo. Tapos magluto na rin daw at gustong-gusto niya yung lagi kaming magaluto dito. Banding-banding baga. Ay, di rin na nga ni Ho, nung nakapag-isa na kami ng bawang at sibuyas, saka nilagay diyan yung hinimay-himay na chicken breast. Chicken breast. Tapos naglagay na rin ako diyan ng asin mga kamangyan. Tapos ayan, hinalo-halo lang ho ni tatay. Tapos ari yung tuyo baga ng mushroom na nabibili doon sa palengke. Tapos kapag nilagyan mo ng tubig, doon medyo magabago yung itsura niya. Tapos doon malabas yung sarap. Sana all. Sinunod ko naman ilagay din arihong oyster sauce ng Good Life. Tapos arihong carrots, gabigayan ng pampakulay din sa ating pansit. Tapos arihong pinagbabara ng mushroom kanina. Binuhos na rin ho pala ni Tatay Dian yung pinagpakuluan ng chicken breast. Tapos sabi ko nga konti laang. Gawa lang yung kalahati ho nun ay parang doon naman sa sopas. Tapos naglagay na rin siya dyan ng tubig para syempre medyo masabaw-sabaw. Tapos hinabol ko na rin ho palang ilagay diyan arihong asukal at saka paminta. Ay for the go. Tapos din naman sa isang tabi aring si nanay nagagayat noong squid ball at saka noong kikiam. So syempre hatiin sa gitna para medyo madami-dami tingnan. Tapos arin naman nung si Lula, ayan, inabalatan niya aring hipon. Grabe naman ang pansit na rin, napakaraming sahog. Pag-abenta ito, parang feeling ko isang takal dapat 500. Huy, napaka-uwi. Ayan, sa mga naghahanap po pala kay Lunan Lagreng, ayan, andito na ho ulit siya sa Mindoro, na dalaw-dalaw. Pero inaulukan ko nga niyo, sabi ko, ay dito na lang sa amin mag-stay. Para syempre, may kasama siya, may nakakakwentuhan, gayaan. Marinduki ho kasi may mga alaga yan ng mga halama, mga puno ng nyog. Hindi maiwan. Ito ngayon mamili ka, puno ng nyog ako. Huy, grabe. Pero ayun, naulok-ulokan naman siya mga kamangyan, konting lambing na laang. Ay, diarit nilagay na nga ni ho namin diyan ni tatay, arihong squid ball at saka aring kikiam. After ho no, ay diarit naman mga binalatan na hipon. Grabe mga kamangyan, sobrang daming sahog. Pari ko'y pwede na aring ipang ulam. Tapos naglagay na rin ako dyan ng konti na rin cornstarch na tinunaw nga ni ho doon sa tubig. Para syempre medyo malapot-lapot. Ay, sana all. So ayan, ginawa ko na nga ni ho aring egg noodles ng Good Life. Aring nga ni ho pala yung inatukoy ko kanina na agamitin sa birthday noodles. Pero pala aring gustong matikman ni tatay kasi nga ni, mas healthy ari kumpara doon sa regular na inagamit natin na pansit canton. Gawa nga ni ho na ari ay gawa doon sa real eggs. Wow, real eggs. Tapos ang kagandahan pa ho, ari ay steam, hindi man yung fried. Kaya talagang perfect. Extra sustansya. Hala, may pagayon. Ay, dinilagay ko na nga ni ho din yung mga gulay-gulay mga kamangyan. Gawa lang, syempre, gustong-gusto yan nila tatay, yung may mga gayaan. Tapos mga kamangyan, naglagay na rin
ako na rin sesame oil ng Good Life o talagang sa Good Life na lahat. Kung may asin sila, yun na rin agamitin ko. Hoy! Dahil nga yung madali lang aring maluto mga kamangyan after ilang minuto, ayan ho, at nilipat na namin din sa isang lagayan. Ay, for the go. So, isa pala ang yung natatapos nating lutuin mga kamangyan. Alam nyo naman, ito yung 86. 86, sobrang dami. So, ayan, naglaga na nga niyo si Kuya Bunjing dyan, na rin nga yung itlog ng pugo na agamitin ho para doon sa sopas mamaya. Gamitin din huyaan doon sa alagay pa sa ibabaw noong pansit. O, siya may pagayon. Dahil nga niyo Father's Day mga kamangyan, alam ko maraming gatanong sa inyo, mga tatlo. Hoy, sobrang dami. Hindi, alam ko maraming magatanong sa inyo kung anong klaseng ama si tatay. Alam niyo, si tatay, hindi naman siya sobrang stricto, hindi naman siya sobrang tapang. Pero alam niyo, nakakapagtaka doon. Lahat kami magkakapatid, pati sina kuya, takot na takot sa kanya. Pero hindi man yung takot na parang ayaw na namin siyang lapitan, ayaw na namin makipagbanding sa kanya. Gawa nga na bibiro-biro pa nga namin niya na parang tropa-tropa lang. Ayun, takot na takot kami na madidisappoint sila, na makakagawa kami ng kasalanan. Kaya feeling ko sobrang perfect na namin. Grabe, napaka-feeling. Pero ayun nga, lalo na sa school, takot na takot kami yung magkakating classes, yung mapapatawag sila sa guidance. Tapos nung college ako, di ka sobrang layo ako talaga gawa ng syempre malayo-layo ako doon sa bayan namin. Pwede ako doon makipag-date o kaya naman ay makipag-inuman sa mga kaklase. Gawa ng syempre kapag college, di ka hindi naman maiwasan yung mag-inuman kayo gawa ng pagtagtag stress. So, pagtagtag stress. So, hindi talaga ako nasama. Gawa ng parang naiisip ko pala ang na may magkasumbong kay tatay. Ay, si Mercedes. Nakita ko nakikipag-inuman doon sa Kalapan. So, hindi ko inagawa kasi nga ayaw ko na mapapagsabihan ako, ayaw ko na mapapagalitan ako. So, lagi kong inaisip na kung ayaw ko mapagalitan, ayaw ko mapagsabihan, ay di wag ako magawa ng paraan para sila'y magalit. Ang naman ako naman hudyaan kay tatay, yung pagiging mapagbiro, yung pagsusulat ng mga tula, yung as in pagiging makata-baga. Wow naman. Yung pagsasalita din sa harap ng maraming tao. Medyo kabado lang talaga ako. Pero pag andun syempre no choice na parang mapifeel ng mga audience na hindi ka inakabahan. Kasi alam niyo yung isa ko pang namanadihan kay tatay, yung nagasalita baga mag-isa. Naku, mamalay ka na lang kapag nasa kusina yan si tatay nagabulong-bulong. Minsan nakakatakot, nakakakabahan. Baka ay may kausap ng engkanto. Diyan, mamalay na lang ako. Minsan gayon din pala ako lalo mag-isa sa bahay. Mag-isa ako sa kwarto. Bigla na lang ako nagasalita na akala mo talaga ay may kausap. Masarap naman siya sa pakiramdam yung nagasalita ka mag-isa basta wala lang ang makakakita. Talaga pag may nakahuli sa iyo na nagasalita ka ng gayon na yun yung inagawa mo, naku, atawanan ka. Talaga ikaya pagbintangan ng baliw, gayon. Tapos yung isa sa nakakatawang banding namin ni tatay noon, ng mga bata pa kami. Di ka lagi ang nasa bukid, as in umaga, tas hapon na nauwi, as minsan niya gabi pa. Kasi nga mahal na mahal niya yung bukid niya, yung mga palay niya doon. So pagdating niya ng gabi, matawag na yun, Mercedes. Tapos magapahilot siya doon sa likod niya, gawa nga ni ng sobrang sakit ng likod niya, ngalay-ngalay, gayan. Kami napaghilot niya ni Julina, tas minsan inapadaganan pa. Yung masakay baga kami doon sa likuran niya, tas magalakad-lakad kami. Tuwan-tuwa na kami noon, feeling namin ay mahal na mahal niya kami. Tas ayun nga mga kamangyan, medyo may pagka-sensitive talaga kami magkakapatid. Ako yata yung pinaka-sensitive. Kasi nga niyo, hindi kami lumaki sa palo, tapos minsan lang ang mapapagsabihan. Tapos so dapat kapag apagsabihan, yung mahinahon lamang, huwag yung pasigaw na gayan. Gawa ng kapag medyo napataas-taas yung boses, iyak na, talagang feeling ko hindi na ako mahal. Hindi ka nga niyo, naikwento ko sa inyo, isang beses nga nilang ako napalo niya ni tatay, tas gamit pa yung jacket na pambukid. Kasi nga ni, sinumbong lang ako nung aking kapitbahay na inaaway daw siya. Siyempre si tatay pagod sa bukid. Pinalo na lang ako para matapos na. Ay di pagayak naman ako ng iyak. Kasi si tatay tahimik-tahimik lang. Tapos kapag apagsabihin na kami lagi ang tono niyan, kayo pag kayo na palo-palo diyan, ay talaga isa pa. Pag nagsalita tayo ng gayon kami ay matahimik na. Minsan isang tingin pala ang nun kami ay takot na talaga gayon. Kami yun ni Julina, medyo swerte-swerte pagawa ng syempre babae, hindi man kami nasaktan. Pero yung mga lalaki, yan talaga yung mga nakakatikim ng medyo matindi-tindi. Ay paano namang hindi magagarote ng sobra-sobra? Ay sobrang sasakit din naman sa ulo. Lalo na huyaan si Kim, yung bunso namin. Akala talaga namin wala ng pag-asa ang ugali. Pero buti na lang, hindi ko alam kung ano nakain, pero bumait-bait ng very light. Pero yun nga mga kamangyan, alam nyo ga, nakakatawa din dun. Wala kaming sama ng loob sa kanila. Gawa na syempre, di ka ho yung iba ay masamain loob doon sa magulang. Gawa ng ganito yung ginawa ng mga bata pa sila. Yung pagdidisiplina, ganyan. Kaya sa amin, dahil nga magkakasama na kami ngayon, pag napapagkwentuhan namin yung mga karanasan namin, natatawa na lang kami, lalo na yung sina kuya. Gawa na syempre, medyo matindi-tindi nga yung mga pinagdaanan din. Wala, tawanan na lang. Pati si tatay, nagkatawa na rin. Lagi nasabi ni tatay, paano yung mga pasaway? Tapos nagulat ako din sa aking pamangkin, nagkakain ng mangga, tapos inaluwa. Tapos ay tingnan nyo naman kung gano'n ang karami ang mga naluwa din. Kako, ba't hindi gumaya din sa kanyang ama? Ay tingnan nyo naman at sarap na sarap sa pagkain ng mangga. Akala mo lagi ay may maagaw sa kanya. Talaga naman, masarap bagayaan. Patikim daw. So yun na nga ni mga kamangyan, buong buhay namin na ikwento ko na sa inyo. Pero ayun, balik na ho tayo din eh. Bali, nagaluto ho kami ngayon ng minudo. Gawa ng syempre, yung mga nauna naman niluto ay pansit. Tapos yung isa naman ay sopas. O ay wala kaming pang ulam. Kaya kako, di rin na lang
ang minudo. Pero sa tunay yung mga kamangyan, dun pa nga nila ang sa pansit ay nakakabusog na yun. At dahil nga ni Hara ay special day, wow, special day. So, syempre, dinami-damihan natin, nagluto tayo ng 3 para I love you. Grabe, napaka-corny. Grabe, sobrang bago nun. So, ayan, sa wakas, ilang minuto na lang ho yung ahintayin at tayo ay makakakain na. Huli naman akong alutuin ay aling minudo dahil nga ni ho, naluto na yung 2 kanina. At ilang minuto mga kamangyan, dahil naman okay naman na, ayan, apakita ko sa inyo yung aming mga handa din eh. So, syempre, meron tayong pakik, tapos aring nga ni hong pansit na niluto kanina, grabe, sobrang daming sahog. Ngayon pa lang ay nakakagutom na, ayan, nilagay na rin pala yung quick diyan sa ibabaw. So, syempre, yung ating minudo at aring sopas. Next naman. So, ayan, happy Father's Day ho sa inyong lahat mga kamangyan at sa mga kasamahan ko ho din eh. So, syempre, unang-una din kay tatay, kay paring June. Next naman. So, syempre, din kay Kuya Umpong, malapit na maging daddy. Feeling ko kambal agad. Hala. So, syempre, din kay Kuya Bunjing, ang daddy ni JC at saka ni Asher, yung aking mga pamangkin. At din kay Julius na napakaraming asong inaalagaan. Huwag ka mag-alala sa sunod, bigyan kita ng 12 anak. Kuya, sobrang dami. So, ayun mga kamangyan, nagsimula na nga niyo kami kumain din eh. At alam niyo na kapag garne, kayo ay pumunta na ho din at kami ho isabayan niyo ng kumain. Sige na, wag na mahiya. So, ayun, sobrang nagustuhan nga niyo namin ari lahat mga kamangyan. Tapos natawa pa kami gawa ng init na nga nung panahon. Nagsopas pa kami, tama. Pero ayun nga mga kamangyan, dahil ngayon ay na-celebrate natin ang Father's Day. So, ayan, happy Father's Day sa lahat ng tatay diyan. Sa sakripisyo ninyo, sa pagmamahal ninyo sa mga anak ninyo. Yung ibang mga anak hindi lang talaga nasasabi na proud sila sa inyo. Pero yun ay nakikita namin, na-appreciate namin. Ay, grabe naman yan. Tapos mga kamangyan, yung Father's Day, hindi lang talaga naman siya literal na para sa mga lalaki o para sa mga tatay talaga natin. Siyempre, yun ay para sa lahat ng mga nagpapakatatay sa pamilya. Sa mga nanay na nagpapakatatay talaga sa mga anak nila, sa mga kapatid, sa mga ate kuya na natayong ama, sa mga lolo lola, ganyan. Yung mga nasa heaven na. Basta sa inyong lahat, happy Father's Day. Thank you sa sakripisyo, sa pagiging haligi ng tahanan. Kayo talaga yung tipong kahit pagod na hindi basta-basta nasuko. Agawin lahat para sa pamilya kahit wala nang matira sa sarili. So, sobrang proud na proud kami sa inyo and mabuhay kayong lahat. Uy! Ayun mga kamangyan, sobrang nabusog ko talaga kami din eh. Kaya kung gusto nyo rin mabusog, parinin na agad at meron pa din madami-dami pa. So, ayun na mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at share ang video, ano? O siya, hanggang dito na lang ang ating video. At ako'y makikipagchismisan muna din kay paring Junyo. Bye-bye, love you. Huy!